According sa report ng DOJ at PNP, maraming sangkot na kabataan ang paulit-ulit na gumagawa ng krimen sapagkat alam nilang hindi sila mananagot sa batas. Kailangan maiparamdam natin sa kanila na ikaw ay gumawa ng isang karumal-dumal na krimen, dapat ikaw ay mananagot. Kapag ang isang bata na panagot natin, malalaman ng lahat na ang isang pagkakamali ay merong kang pananagutan. I don't agree na ibaba ang criminal liability sa mga kabataan. Kung tayo nga, mga matatanda, nakakagawa pa ng pagkakamali, nagkakaroon ng mga maling desisyon sa buhay, gumagawa ng pagkakasala, what more pa kaya itong mga kabataan? Hindi naman sinasabing tatanggalin sila ng liability. Hihintayin lang sila at the right age para anuhin nila yung kanilang pagkakasala o yung krimen na nagawa nila. Hindi po lingid sa kaalaman ng marami na mataas po ang bilang hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi maging sa ibang panig ng daigdig ng mga kabataan na nasasangkot sa iba't ibang uri ng kriminalidad o yung tinatawag na children in conflict with the law. Alam po ninyo, ayon po sa isang artikulo na inilathala ng Philippine Center for Investigative Journalism noong August 2025, mula po noong January hanggang December 2020, ang Philippine National Police ay may naiulat na 15,892 CICL arrests. Ang ulat na yan ay 5 taon na po ang nakalilipas at malamang sa panahon natin ngayon ay mas mataas pa ang bilang na yan. At hindi ko na po babanggitin ang iba pang mga kasalukuyang issues na may kinalaman dito. Pero siguro naman, sasang-ayon kayo na ang katotohanan ito ay talagang nakababahala. Kaya naman ang paksa na ating tatalahayin ngayon ay kung dapat bang babaan ang edad ng mga kriminal na maaaring makulong o yung age of criminal liability. Bago ko po ipakilala ang ating mga panauhin, ako po si Armando Bibay at ito po ang Unbiased. Ang una ko pong ipahikilala ay isang BS Criminology graduate at siya ay naniniwala na dahil sa tumataas na bilang ng krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan, ay dapat na lang ibaba o dapat nang ibaba ang age of criminal liability. Palakpakan po natin, Mr. Andre. Hello everyone, I'm Andre. Sana magustuhan nyo ang debate na magaganap sa episode nito. Alright. Ang susunod ko pong ipahikilala ay isang ina. Siya po ay nangangarap na maging isang modelo. Siya rin ay presidente ng bagong bayanihan ng mamamayan at Quezon City Chapter. Okay. At kabilang rin sa iba pang mga non-government organizations. At siya ay naniniwala na hindi dapat ikulong ang isang bata na nakalabag sa batas. Palakpakan po natin si Miss Mary Rose. Hi, hello. Good day to everyone. Sana mapakinggan niyo at mapanood niyo itong episode na to at magkaroon ng aral at leksyon para sa iba. Thank you. Alright, maraming salamat po. At hindi na po natin patatagalin pa. Ibibigay na po natin ang first round ni Mr. Andre. 4 minutes. Okay. Naniniwala ako na dapat ibaba ang age of criminal liability. Gusto kong ibaba ito sa 12 taong gulang. Unang punto, ang 12 taong gulang ay nakatungtong na sa tinatawag nating adolescent stage, na kung saan dito nade-develop ang abstract reasoning and hypothetical thinking. Pangalawa, kung i-relate ko ito sa moral development ni Kohlberg, pasok na ang 12 years old sa pre-conventional level, na kung saan dito na nade-develop yung stage ng law and order morality, na kung saan ang isang tao ay gumagawa na ng tama sapagkat ito ang tama at ito ang nakaset na standard ng isang society. Alam niya na ito ang kapag nakagawa siya ng krimen, meron na siyang pananagutan. Ito ang nakakabuti sa lahat. Ang ating batas na Republic Act 9344, meron tayong tinatawag na Doli and Capax. Ang Doli and Capax ay sa mga bata 15 years old and below. Nang ibig sabihin, incapacity to do evil. So, ibig sabihin, ang isang bata na 15 taong gulang pababa
ay walang kakayahang mag-form ng criminal intent, wherein hindi ito ang sumasalamin sa ating lipunan. According sa report ng DOJ at PNP, maraming sangkot na kabataan ang paulit-ulit na gumagawa ng krimen sapagkat alam nilang hindi sila mananagot sa batas. At sa katunayan ay ginagamit sila ng mga sindikato. So, kumbaga, gusto ko magkaroon ng crime deterrence. Kumbaga, isa sa principle ng crime deterrence ay ang certainty. Kailangan maiparamdam natin sa kanila na ikaw ay gumawa ng isang karumal-dumal na krimen, dapat ikaw ay mananagot. Deterrence, in a way, general. Kapag ang isang bata na panagot natin, malalaman ng lahat na ang isang pagkakamali ay merong kang pananagutan so that ang karamihan, ang general ay hindi na mag-commit. Specific, in a way na yung mismong bata na gumawa ng isang krimen, sa susunod kapag na-rehabilitate na natin sila, natanggal natin ang criminal behavior, hindi na sila uulit gumawa ng isang krimen. So, according nga kay Attorney Regal, it became a shield for exploitation and a magnet for manipulation. So, ayon ulit sa report ng PNP, around 2% ng crime volume sa Pilipinas is committed by child. So, ang karamihan sa kanila ay totally exempted. So, kung ang maituturing ko ang conflict na ito bilang social disorder. So, ang isang social disorder, kung i-relate ko sa broken windows theory, ang ibig sabihin nito, kapag hinayaan natin ang isang disorder, pwede pa itong mag-lead to more severe disorder. So, kumbaga, maliit pa lang, gawin na natin ang paraan nang hindi siya lumala. So, in a way, it is a proactive approach. Kumbaga, hindi pa malala, puputulin na natin yung cycle para hindi na umabot sa severe na sitwasyon na ayaw nating mangyari. So, totoo na meron tayong best interest child rule. Sinusunod talaga natin yun. So, kumbaga, according sa Constitution, kailangan magkaroon ng special protection ang ating mga kabataan. Special protection na prejudicial to their development. Pero hindi ibig sabihin na pananagutin natin ang isang bata, it is an incarceration. So, ang process na mangyayari ay nararapat lamang na rehabilitative. Ibig sabihin, pananagutin natin sila, pero tatanggalin natin ang criminal behavior, kumbaga bibigyan natin sila ng sapat na edukasyon, at kung meron tayong... 2 minutes for cross-examination. Yes. Katulad ng sinabi mo, ang kabataan ay ginagamit ng mga sindikato. Don't you think double jeopardy din, double whammy, na ginagamit na nga sila ng sindikato at the same time, sila ang paparusahan mo? Itong mga kabataan na to, naggagamit na ng sindikato dahil yun ang napupush sila dahil sa circumstances na pinagdadaanan nila. Don't you think dobling dagok to sa mga kabataan na paparusahan mo dahil napilitan lang silang gawin ang bagay kahit hindi naman nila gusto? Bakit hindi kasuhan ang mga sindikato? Bakit ang kabataan ang kailangan mong parusahan? When it comes naman to sa sinasabi mo na special protection, nandun yun sa Juvenile Justice Welfare Act na hindi naman sila mawawala ng accountability. At the age of 12 to 15, maaaring exempted sila, pero magkakaroon sila ng rehabilitation. So ilalagay lang sila sa isang facility na maiko-correct ang kanilang pag-uugali o kanilang mga nagawa. Okay. Patungkol sa bagay na dapat yung sindikato. In a legal sense kasi, meron tayong principal, principal by direct participation, yun yung bata mismo na nag-commit ng crime. Principal by inducement, yun yung sindikato. So, ibig sabihin, pareho silang principal, parehong may pananagutan. Doon naman sa pangalawa is yung rehabilitation. So, ang sinasabi mo kasi, 12 to 15, oo, sinasabi mo, walang pananagutan. Pero sa tingin kasi ng batas, they are totally exempted. Yun yung sinasabi ko na dapat ibaba na natin yung pananagutan kasi hindi talaga sila pinapanagot eh. Hindi natin sa kanila, kumbaga sobrang selan na kumbaga, okay
okay lang to. Exempted kayo, gagamutin namin kayo, tatanggalin yung criminal behavior. Pero in a way, walang pananagutan talaga. Do you have a record na nagsasabi na walang naging pananagutan ang mga kabataan? The law From it's- where Sorry. did you get those information? The law itself, the Republic Act 9344, nagsasabi na 15 and below, walang pananagutan. The law itself. Wala lang silang pananagutan kasi bata pa sila. Pero ang kanilang mga magulang ay magkakaroon din ng pananagutan against the law. Kumbaga, for example, nagnakaw sila. Kung ano may nanakaw nila, babayaran yun. Ang magulang ang magsusulong ng babayaran, ibabalik or babayaran yun ng magulang. At the same time, regarding dun sa RA 9344, ang nakasaad din doon, magkakaroon sila ng rehabilitation at ilalagay sila kung ang naging dahilan ng kanilang paggawa ng mga krimen is yung environment nila, ilalagay sila sa isang environment na magtuturo sa kanila kung ano yung tama at mali. Kasi magkakaroon kasi yan ng Okay, time's up po for cross-examination. Okay. Okay. Ang sinasabi mo kasi is civil liability. So ang gusto kong sabihin, bigyan natin ng criminal liability ang 12 years old. Magsisimula sa 12 years old. So ang sinasabi mo, civil liability na yung magulang ang magbabayad, that is under the civil code. Yan ang tinatawag natin na tort. At hindi natin yun pwedeng tanggalin kasi kumbaga ito na lang yung nagsisilbing compensation natin para sa biktima. So yan. Okay. You have 4 minutes for your first round. Okay, I don't agree na ibaba ang criminal liability sa mga kabataan based from what we have right now from RA 9344, which is 18 years old and above ang criminal liabilities. For me, because these children are still in the stage of learning and development. And learning development is an everyday thing. Kumbaga, kailangan natin, based yun sa mga pinagdadaanan natin, based yun sa mga experience na pinagdadaanan natin everyday. And these children are dependent on the adults, the people that surrounds them. Kung tayo nga, mga matatanda, nakakagawa pa ng pagkakamali, nagkakaroon ng mga maling desisyon sa buhay, gumagawa ng pagkakasala, what more pa kaya itong mga kabataan? May kasabihan nga tayo, ang mga gawain na ginagawa ng mga matatanda ay nagiging tama sa mata ng bata dahil nakikita nilang ginagawa ng mga magulang, ginagawa ng mga taon sa paligid nila. For example, pag nanakaw, don't you think natutulang nila yon by itself? Hindi, di ba? Nakuha nila yun, natutunan nila sa environment or sa mga taong nakapaligid sa kanila. Pag nagagamit sila for exploitation, saan nila natutunan yon? Sino ang nagturo sa kanila? Isn't it ang mga magulang din or mga taong nakapaligid sa kanila? I do believe na lahat tayo, we were all born with nothing, without experience, without knowledge, at to ay sadya lang nating nakukuha as the day progress based on sa mga kasama natin sa pamilya, sa peers, at sa school, at most especially doon sa environment na bibilihan natin. That's it. Okay. 3 minutes for cross-examination. Okay. Nabanggit mo nga kanina na matanda nga nagkakamali. So ito ang tanong ko ngayon. Ano ang pinagkaiba ng 16 years old na pwede na magkaroon ng criminal liability sa 14 na taong gulang na exempted? Meron ba silang pagkakaiba kung bakit yung 14 years old hindi pwede managot? Ayon sa batas natin, 9344, RA 9344, kaya hindi pa sila pinananagot kasi kailangan muna silang magkaroon ng pag-aaral o discernment kung alam ba nila yung nagawa nila ay tama o mali. May iba-iba kasi tayo, ang kasi natin, ang mind natin is very complex. Depende yan kung saan ka pinalaki, kung paano ka pinalaki. Kung ikaw, nanggaling ka sa isang magulong sitwasyon, sa isang magulong environment, biktima ka ng exploitation, biktima ka ng abuse, biktima ka ng negligence. Sa tingin mo, what makes these children do those things? There's an underlying condition kung bakit nagawa ng kabataan ang mga bagay na to. Hindi naman pare-parehas ang pag-iisip ng tao.
Kasi depende yan kung paano pinalaki ang bawat isa. Kahit sabihin mo, there's a difference, kung wala man difference ng 14 to 16 years old, but there's a difference doon sa pagkatao ng bata, doon sa kinalakihan niya, doon sa pagtuturo ng mga nakakatanda sa kanila. Hi, time's up po for cross-examination. Now you have another 4 minutes for your second round. Okay. Ito, pangalawang punto ko, according sa Office of the Higher Commissioner of Human Rights, sa kanilang general comment, 12 years old is the absolute minimum age of responsibility. Unang punto mo kanina is the situation of the child. Maaaring kahirapan, maaaring sufficient education. So ito ay mga factors lamang na dapat tingnan ng gobyerno. Agree tayo dyan. Ngunit, ang factors na ito ay hindi natin dapat gamitin para i-justify ang pagkakamali. Kung nagkagawa ka ng krimen, 12 years old ka, pwedeng meron kang discernment o wala, tulad ng sabi mo. So, sa korte, tinitingnan naman natin kung may discernment o wala. So, ibig sabihin, pwedeng mapanagot or hindi, as the case may be. So, ngayon, ang kahirapan, walang sapat na edukasyon, hindi yan depensa para ma-justify ang isang pagkakamali. Bagkus, titingnan natin kung paano tayo magre-response sa mga ganitong bagay. Tulad nga ng sabi ko kanina, pananagutin natin ang isang bata kung meron siyang discernment sa ganitong edad. Subalit, kailangan merong rehabilitation na mangyayari. Una, sabi mo, education. Education, bibigyan natin ng basic literacy program. Meron din tayong alternative learning system sa ating rehabilitation. So, pwede rin natin silang turuan tulad ng mga livelihood program. Kasi, hindi porket ibababa natin ang criminal liability, parang iahalin tulad na natin sila sa adult. Hindi ganon ang mangyayari. Kumbaga, habang binababa natin ang criminal liability, tataasan naman natin ang selan ng procedure. So, maaaring ibabaan natin, magkaroon din tayo meron na nga tayong separate penal institution eh. We have the Bahay Pag-asa. Andun na talagang tinututukan. So, ang punto natin dito, ang nangyayari sa panahon ngayon sa ating society, it is a social disorder na kung saan, kung meron ng social disorder, kailangan magkaroon ng legal reform. So, kung ang rehabilitation na nangyayari dito is kailangan magkaroon na ng early access sa rehabilitation. Kumbaga, ang rehabilitative justice na ito is hindi siya punitive in nature. Kumbaga, restorative, rehabilitative, at kapag nagamot na natin, magkakaroon na ng reintegration. So, kasi kung sasabihin mo na ang batas kasi natin, kumbaga, kailangan mag-promote ng general welfare. General welfare na, in a way, it is a supreme law. It's supposed to protect everyone, hindi lang yung offender. So poprotektahan natin ang offender, ang biktima, and the public in general. Kasi it's not about the circumstances surrounding kung bakit ganyan ang nangyari sa bata. It's about justice and public safety. Kailangan hindi magko-cost ang public safety dahil lang sa pagprotekta mo sa taong meron naman ng muang sa ginawa niyang krimen. So, tulad nga sabi ko, kailangan general welfare ang ating tinututukan, hindi lang yung mismong offender. So, 2 minutes. Okay. Do you have the idea kung ano yung nilalaman ng RA 9344? Alam mo ba nakasulat doon na meron nga silang sinasabing rehabilitation? It doesn't necessarily mean na walang magiging liability ang bata. Kung ba, iintayin sila on their maturity at the age of 16, 18, para makomit nila yung pagkakasala nila. Hindi sila tinatanggalan dito sa pag-aaral, dito sa batas natin na to na 9344. Kumbaga, i-restore lang muna sila. Kaya sinasabi mong criminal liability, yung ba yung katulad na gusto mong mangyari na mailagay sila sa kulungan? The same way na binibigay natin na criminal liability in adult? tulad ng sabi ko kanina,
hindi natin sila ikukumpara sa mga adult offender. It's not incarceration. Hindi siya punitive in nature, restorative dapat siya. Ang gusto kong sabihin, the criminal na term ha. Kumbaga, kailangan ramdam nilang mapapanagot sila. Kaya nga criminal liability. Ano ba sa'yo yung criminal liability? Katulad na ng ulit sinabi ko, doon sa batas ng 9344, magkakaroon sila ng, hindi naman sinasabing tatanggalin sila ng liability. Hihintayin lang sila at the right age para anuhin nila yung kanilang pagkakasala o yung krimen na nagawa nila. Kumbaga dito, 15 years old and below, magkakaroon lang sila ng rehabilitation, which yung dadalhin nga sila sa bahay pag-asa, ilalayo sila sa magulang. The mere fact na nilayo sila sa magulang, hindi pa parusa na yun sa kanila. The mere fact na iniwalay mo sila sa kanilang pamilya, hindi pa pabarusa yun. The mere fact na magkakaroon sila ng rehabilitation sa ibang lugar aside from their family, hindi pa paparusa yun for you? Hindi pa ba criminal liability yun for you? It's hindi pa ito criminal liability. Kasi paulit-ulit tayo dito na rehabilitation, tanggalin natin ang criminal behavior. Pero ang pinupunto mo kasi, yung paglayo is pananagutan na agad. Kumbaga, unlike kasi sa nangyayari ng intervention at ang diversion, di ba? So, kapag kasi ganito, nagkaroon ng diversion program, kapag ang isang child in conflict with the law, pagkatapos nun, dumating na sila sa tamang edad, naging incorrigible, pwede nating magkaroon ng judicial process na, o sige, makukulong ka. However, yung 12, yung 15 pababa, magkaroon ng intervention, hindi mo siya pwedeng ipakulong. Okay, time's up for cross-examination. Now, you have 4 minutes for your second round. Okay. According to studies by UNICEF, yung neurobiology it also shows that yung adolescents functions reach maturity only at the age of 16. So affecting their reasoning and their behavior, malaking bagay po ang environment sa kanila. So yung architectural ng pag-grow ng kaalaman ng isang kabataan, naapektuhan yan pag nasa lugar sila, nasa distressed area sila. Kung nasa lugar sila na minamanipulate sila, inaabuso sila. So it affects the mental health and psychological growth ng isang kabataan. So itong mga bagay na to, malaking hirap at dagok na to sa mga kabataan natin. Nandun na nga sila sa sitwasyon na mahirap sila, nandun na nga sila sa sitwasyon na inabuso sila, tapos pababayaan pa natin na parusahan sila sa mga kasalanan nagawa lang nila dahil naandun sila sa sitwasyon na yun. Napilitan sila dahil naandun sila sa sitwasyon na yun, na itinulak sila gawin ng mga bagay na yun. Lahat tayo pinanganak na walang knowledge, walang experience. Pero dahil sa kinalakihan natin, nakita natin sa environment natin, ganun tayo nagagawa ng kabataan natin ang mga bagay na yun. Yes, sabihin natin kahirapan, hindi dahilan yon. Pero, ang nagiging dahilan, pag ikaw ang nasun sa sitwasyon na yun, lalo na kung mura pa ang edad mo, dependent ang mga kabataan sa mga decision making sa mga adults na nasa kapaligiran nila, you can never tell na maaaring napipilitan lang sila, hindi ba? So for me, hindi yung sinasabi mo na may criminal liabilities na 15 years old and below, maaaring wala nga silang criminal liability. Pero para sa akin, kaparusahan na rin yun para sa kanila na mailayo mo sila sa mga pamilya nila, na ilalagay mo sila sa bahay pag-asa at doon mo sila i-rehabilitate at nagkaroon ng intervention. The way, kaya nga ang batas natin is 9344, binibigyan ng pagkakataon ang mga kabataan, ang mga 15 years old and below, na magkaroon ng discernment, na magkaroon ng pagbabago. Kung ikaw tatanggalin mo yung pagbabago na yun, ang karapatan ng mga kabataan na magbago, anong bukas ang ibibigay mo sa kanila? Anong kinabukasan ang ibibigay mo sa kanila? May kasabihan nga tayo, according to Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kung ang kabataan na to, dumaan man sa ganitong pagsubok o dumaan man sa ganitong
gumawa sila ng krimen, hindi ba natin kailangan bigyan sila ng pagkakataon na baguhin nila ang sarili nila? Hayaan ba natin na malagay sila sa isang kulungan o mapanagot sila sa mga kasalanan hindi naman nila sadyang gustong gawin? Okay. 2 minutes. Tulad ng sabi mo kanina, matanda nga nagkakamali. May process na cognitive development. But does it mean hindi marunong umintindi ang bata sa kung ano ang tama at mali? Of course, kaya nga meron tayong tinatawag na discernment. Tatanungin, pero we're not in the position para malaman natin na ito batang na to, alam niya yung ginagawa niya o mali. We're not psychologists. Only the psychologist can attest to the fact na alam ba ng batang to kung ano yung tama at kung mali? Alam ba niya na mali yung nagawa niya? Ikaw, meron ka bang idea? Bakit niya alam kung bakit niya nagawa ang bagay na yon? Wala, hindi ba? So only the court can decide based from the studies or pag-aaral din ng psychologist, pag-interview niya dun sa bata, ang makakapagsabi na may discernment, alam ng batang to ang kanyang ginagawa. We are not. Lahat ng question. Okay? Last 4 minutes for you. Okay. Totoong malaking bagay ang environment, circumstances, surrounding kung bakit gano'n ang isang bata, hindi pa buo ang utak, pero meron tayong discernment test tulad ng sinabi mo. Totoo, merong cognitive development, pero hindi ibig sabihin na gano'n ang nangyayari sa kanila, gano'n yung pinanggalingan nila. Hindi na natin sila pananagutin kung meron naman talaga silang muang kung ano ang ginagawa nila. Oo, factor kung bakit sila yung gumawa ng krimen. Pero tulad ng sabi ko, hindi iyan ang justification kung bakit kailangan na natin silang i-exempt sa criminal liability. Tulad ng nangyari sa Davao del Norte. Isang 14 years old sangkot sa isang robbery case. Napanagot ba siya? Hindi. Bakit? Kasi exempted sila sa batas. So, kung ang batas kasi natin ngayon, pinoprotektahan natin yung mga meron naman talagang muang. Kumbaga, yung mga grave na kaso, kumbaga, pinoprotektahan natin sila. Kumbaga, it is neglect of justice. Wherein, kailangan maiparamdam natin sa kanila na meron kang pananagutan. Kasi, at cost, na isasacrifice na natin yung public security and justice. Kumbaga, pinagkakaitan natin ng hustisya ang biktima. Pinagkakaitan natin ng hustisya ang lipunan. And, sabi mo kanina, maturity. Kumbaga, kung irarason mo ang maturity ng isang tao ay napufully develop pag 25 anyos ka na. So, kung ang maturity ang irarason mo, kailangan 25 rin pababa ang criminal liability. So, ngayon, hindi porket paparamdam natin sa kanila na sila ay may pananagutan, masaklap na ang mangyayari sa kanila. Kumbaga, early access to rehabilitation, early access na maparamdam sa kanila na meron silang pananagutan. Tulad ng punto ko kanina, it is a crime deterrence and certainty na kailangan maiparamdam sa kanila in a proactive approach na sa susunod, hindi na ito mas lalala pa. At failing to hold minors to maiparamdam sa kanila na failing to hold accountability sa mga minor ay na kahit naman naiintindihan nila ang kanilang pagkakamali ay parang sinasacrifice na natin ang public safety and justice. So, kumbaga, lowering the age of criminal responsibility, nawawalan na tayo ng compassion para sa mga bata. Kailangan, nire-recognize natin ang justice na nagsaserve sa biktima, sa lipunan, at dun sa mismong bata na nakapag-commit ng isang karumal-dumal na bagay. Okay. Doon sa sinabi mo sa Davao del Norte,
yung ginawang krimen na pumatay siya. So, ano ang naging kaparusahan niyo? Ano ang ginawa sa kanya? So, Based doon sa pag-aaral mo, doon sa naging research mo. base mismo, kahit hindi ka mag-research, base mismo sa batas, intervention program. Exempted ba sila? Yes, exempted sa criminal liability. Posible bang makulong sila? Hindi, kasi nga exempted. Yung sinabi mo nga na intervention. Anong klaseng intervention yung ginawa sa kanya? Don't you think, yun sa intervention na doon, kasi wala ka naman doon sa lugar na yon para malaman mo kung ano yung intervention na ginawa ng gobyerno para sa kanya. Don't you think na hindi ba sinabi sa kanya na at the age of 18, pagdating mo sa 18, yung ginawa mong kasalanan, ipananagutan mo pa rin? I think there is a conflict sa pagkakaintindi mo po. 15 and below, hindi ka makukulong. Hindi ka mananagot. Pero, hindi siya at the moment kasi magkakaroon nga ng intervention. Pero, at the age ng hihintayin yung tamang edad nila. Hindi ba? Hihintayin yung tamang edad nila para kung hindi sila nagbago, pwede nilang pananagutan yung kasalanang nagawa nila. Ang sinasabi mo po ay diversion program. It is starting from 15 years old in one day 18 below. Doon po maggaganap ang diversion program na kung saan kapag hindi sila nagbago, naging incorrigible sila during the rehabilitation process. Doon silang mapanagot depende sa judicial process na mangyayari. Pero kapag intervention program, may discernment man o wala, hindi ka makukulong at hindi ka mananagot sa kasalanang iyong ginawa. Yes, yun na sinabi mo na 15 years old and below magkakaroon nga ng intervention program supervised by local and social welfare development. Yung the mere fact na nagkaroon sila ng intervention at maaaring sinabi sa kanila o itinuro sa kanila na the mere fact na ulitin mo yung bagay na to, pagdating mo ng ganitong tamang edad, papanagutin ka ulit. Yun ang ibig kong sabihin. Mapapanagot ka ulit. Kasi kaya nga intervention, tinuturuan natin ang kabataan na to kung ano yung tama at mali. Na yung ginawa nila mali yun, na pagdating ng panahon at inulit nila yun, ay maaari silang makulong. Don't you think so? Na yun ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Kaya nga, andito yung batas natin na RA 9344, part ng batas natin yun na nakasaad doon. Ang pinupunto mo kasi, yung pangalawang act na kapag umulit, pwedeng managot. Pero ang gusto kong mangyari, unang act pa lang, kapag napatunayan ng may mali, from 12 years old pataas below 18, pwede nang managot. So ano yung pananagutan na gusto mong mangyari? That is the criminal responsibility. Which is? Yun, kung after the process, after judicial process, judicial proceeding, kung maging incorrigible pa rin siya, ikulong natin siya. Which is, paano, in what way? Anong klaseng pananagutan yung gusto mong mangyari? Dumaan siya sa proseso na katulad na ginagawa sa mga adults na idadaan sa korte habang at the age of 15 years old and below? Meron tayong family court. Tulad ng sinasabi ko, ang nangyayari dyan is napakaselan. Pero it doesn't mean ihahalin tulad natin sila sa mga adult offender. Maselan ang proseso sa kanila habang sila ay minor pa. What are the process, do you think? Kumbaga, napakaselan. Hindi itutulad sa kanila na masyadong exposed sa public. Kumbaga, parang private in nature, pero doon natin ina-identify kung merong discernment eh. Ang kaso lang kasi dito, yung 15 years old and below, maging incorrigible ka man after the process, hindi ka pa rin mananagot in criminal liability. Kaya nga, ano nga ang klaseng criminal liabilities ang gusto mong gawin dito sa mga kabataan na to? Na paanong pananagot? Dumaan rin sila sa proseso na makulong? Dumaan rin sila sa proseso na dumaan sa korte? Na magkaroon din ng trial? Magkakaroon talaga ng trial after judicial process na after diversion program, incorrigible sila, hindi pa rin nabago. Yun, magkakaroon ng judicial process na kung ano ba yung dapat maging solusyon. Kung ikukulong ba sila or mag-undergo ng probation. Oh, so yun sinabi mo. Okay, time's up po for our cross-examination. Ms. Mary Rose, last 4 minutes for you.
okay, 15 years old and under at the time of the commission of the crime, hindi naman sinasabi na they may be exempted from the criminal liabilities, but there is a civil liabilities on the part ng mga magulang or ng mga adults na na sumasakop sa kanila or nag-ano sa kanila, nagsusurround sa kanila. Ang purpose kasi ng Juvenile Justice Welfare Act is para protektahan nga ang mga kabataan, since ang mga kabataan natin are very sensitive. They are very vulnerable kasi nga sa edad nila. That makes them susceptible sa mga exploitation, sa abuse, at sa negligence. Katulad nga ng ano na to, dito sa batas na to, sa Juvenile Act, ang sinasabi lang naman dito ay magkakaroon sila ng intervention, which is yung intervention nga, tatanggalin sila doon sa environment na yon na kung saan nila natutunan. Kasi kadalasan naman itong mga kabataan to, nakukuha lang rin naman nila to sa mga matatanda or nakikita rin nila sa environment nila. So, tatanggalin sila, ipapasok sila sa isang institution para i-correct ang kanilang, para i-mold ang kanilang pagkatao, i-correct kung ano may maling nagawa nila. Ngayon, dito sa Juvenile Justice Welfare Act natin, na 15 years old and below will subjected to community-based intervention program supervised by social workers. Kaya yun, magkakaroon sila ng assessment, i-assess itong mga kabataan na to, na ready na ba sila ulit na humarap dito sa mundo. For me, ang pagkakaintindi ko rin, nabibigyan sila ng pagkakataon na baguhin ang buhay nila. Give our children a chance na mabago ang kanilang naging buhay. Kasi kung tutusin, hirap na nga sila, dumaan na nga sila sa ganitong kahirapan, dumaan na nga sila sa exploitation, dumaan sila sa mga abuse, tapos paparusahan pa natin sila. So for me, para sa akin, tama na tong batas natin ngayon na RA 9344, na bigyan lang natin ng criminal liabilities, is yung kung 15 years old and 18, na magkakaroon muna sila ng discernment, hihintayin ng tamang edad nila, na 18 years old, at doon sila isa-subject for their criminal liabilities. And then 15 years old and below, magkakaroon sila ng intervention na ang hayaan at magkaroon sila ng pagkakataon na hubugin ang kanilang pagkatao sa tamang lugar. So for me, kahit naman ang sinabi rin ng UNICEF, sinabi rin sa kanilang pag-aaral na hindi na kailangan pambaguhin ang criminal liabilities, hindi na kailangan babaan. Kailangan lang ay bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan natin na baguhin ang kanilang pagkatao. Na ang gobyerno natin mas bigyan ng prioridad ang mga kabataan natin sa pamamagitan ng edukasyon, mga extra activities na maaaring mag-develop sa kanilang personality. Okay. 2 minutes for cross-examination. Okay. 15 years old and below, intervention program. Walang pananagutan, exempted sa batas. Paano kung yung intervention program, paulit-ulit na intervention, ay hindi na naging epektibo? Meron ba tayong alternative sa program na ito? Yes. Dito nga sa Juvenile Justice Welfare Act of 2006, nakasulat naman dito na if in case yung 15 years old and below who committed heinous crimes, magkakaroon sila ng, lalo na yung mga murder, magkakaroon sila ng mandatory place in a special facility. Tapos yung juvenile intervention na yon, siyempre, support center ang mag-observe sa kanila. Ngayon, sabihin natin, after, hindi naman kasi kaagad-agad yan eh. Hindi naman sila kaagad-agad na palalabasin hanggat hindi pa talaga na-assess ng kanilang kinalalagay yung center, yung support center kung saan sila nilagay. Hindi naman nila kaagad na sabihin nga, pwede ka na. Diba? Of course not. Kumbaga, pag-aaralan pa nila, through, of course, the psychologist siguro, na mag-aano sa kanila kung pwede na silang i-release ulit sa society para hindi na nila maulit. Pero syempre, meron pa rin tayong batas na pag lumabag sila
doon sa doon sa batas natin na gumawa para sila ng crimes or heinous crime, pananagutan na sila. At I'm surely believe na yung mga center na to, itinuturo rin sa kanila to na pagdating mo sa tamang edad, pag inulit mo ito, mapapanagot ka na, mapaparusahan ka na in accordance of our law. So, meron ba tayong, kasi based on the studies din ng UNICEF, wala naman daw cases na nangyari na kung pumasok ba talaga sa intervention kung ipinasok daw talaga sa intervention, na wala naman daw talaga nagsabi na paulit-ulit na after na ilabas, na paulit-ulit din nilang ginagawa. Kung talagang pumasok sila sa intervention program. Ang problema kasi, hindi naman kasi lahat napapasok sa intervention program. Marami din na napapabayaan. Hindi naman fully implemented. Hindi din kasi nagagawang ilagay sila sa intervention. Kasi napapabayaan din yung implementation. Hindi fully implemented ng mga nasa gobyerno. Okay. Ang statement mo kanina, protektahan ang kabataan. Ngayon, kung paulit-ulit na, paano mo po protektahan ang karamihan? Paano po protektahan ang karamihan Ang publiko. kung paulit-ulit na? Paulit-ulit na ang isang kabataan. Paano mo? Are you referring to the same person? The same person na Or 15 years old and below, 15 years old and below na paulit-ulit nang gumagawa ng krimen, poprotektahan natin sila. Paano mo poprotektahan ang publiko? Strict implementation. Strict implementation of the law. Strict implementation of Juvenile Justice Welfare Act. Kaya nga sabi mo hindi na poprotektahan kasi hindi kasi lahat na ilalagay sa intervention napapabayad, it's not properly implemented ng mga nasa gobyerno. Hindi na susuportahan. Kaya yun sinasabi mong paulit-ulit. Kaya nga paulit-ulit maaaring hindi the same person, the same child na nag-undergo ng intervention but from different child because hindi pa sila na-undergo sa intervention program ng gobyerno. So for me, proper implementation of Juvenile Justice Welfare Act. Okay. Okay. Bago tayo magpatuloy, pwede magkamayan po muna kayo. Hindi ba kayo nagkakapikunan? Hindi naman. Okay, nabitin po ba kayo sa debate? Oh, nabibitin ako eh. Meron pa akong sasagot kaso napuputol na ako. Okay, wag po kayong mag-alala kasi meron pa naman tayong karugtong na episode. So maraming salamat po sa inyong dalawa at may mga katanungan pa po kasi kami naihanda para sa inyong dalawa. Nasasagutin ho ninyo sa susunod na episode. Pero ngayon, ang tatanungin muna natin ay ating mga viewers. Para ho sa inyo, makatwiran ba na dahil sa dumalaking bilang ng mga batang nagiging kriminal, ay babaan na natin ang age of criminal liability alang-alang ho sa hustisya, kapayapaan at kaayusan ng ating bansa? Let us know in the comment section. Magpapaalam po muna kami. Muli, ako po si Armando Bibay at ito po ang Unbiased.